po sa ating lahat. Tara tumayo at magpuri. Nakikita po natin that there are seats in our front. Okay na po ba na mas maglapit-lapit tayo, no? Para maramdaman din po namin kayo. Dito po, may mga upuan po sa may bandang harapan. Yes, ini-encourage namin. Hindi tayo magsisimula pag hindi kayong pumunta sa may harapan, bandang harapan. Yes, we encourage you to go in front, to sing with us, to praise God with us, to worship God with us. Ayan, maraming salamat po. And let's pray. God and Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa araw na ito. Lord, we thank you, Father God, for the whole week, for the camp, Panginoon, for the successful camp, Panginoon. Maraming salamat, Ama, for you have enjoyed, Panginoon, our presence, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, just that we know that there's a life change, Panginoon, and we know, Father God, that you can do all these things, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, Lord God. Lord, Father, cleanse us. Alisin niyo po, Panginoon, Diyos, Ama, lahat ng mga naiisip namin, lahat ng nasa puso namin, Panginoon, hindi kaaya-aya, Lord. Prepare our hearts to worship you, Father God. Let this be an offering, Father God, para sa pangalan mo, Ama. Itataas lang namin ang pangalan mo, O Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen! Come on, church, sing this! I sing it to it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne, and we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You're able, yeah, you can. And you can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Church, sing this. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. Go sing. I know you can. There is no other. Nobody greater than you. I know you can. Church, you sing this. I know you can. Oh, say, I keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna take this praise away. I'm holding on tight to you. You're the only one who makes a way. You can. Come on, do a miracle. You're the Lord of all. You're able, yeah, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Church, you sing. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard For you, I know you can. there is no other, nobody greater than you. Come on, you ready to sing? I know you can. I know you can. Are you ready? Listen this. You're working on things for my good. You're turning it all around. Oh, Jesus, you're always be good. In your presence, I will be proud. Cause we're ready to sing this, and people call him Jesus. No, it's just Jesus. Sing this. Jesus.
other, nobody greater than you. Yes, Lord. Is there nobody greater than you? And we thank you, God. We thank you, God, for that. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat, Panginoon Diyos. Yan nasa iyo lahat, Panginoon ko. Church, let's ready our heart to thank God for everything that He has done in our life. In Philippians 4:6-7, it says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." The City Church. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones, and I try with all my might, and I just can't win the fight, and slowly drifting, oh vagabond. And just when I run out the road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, and placed my feet on the solid ground. I thank the Master, oh I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. Oh, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Church, I thank God. And that's it now what I see. There's no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So solemn to my old friends, so burden and bitterness, and you can just keep them moving. Oh, you look good. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you save my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Let's ask another one. What's another one? I am free. I am free, I am free, I am free, I am free. Hell, what's another one? I am free. I am free, I am free, I am free, I am free. Hell, what's another one? I am free, I am free, I am free, I am free, I am free. Church, you sing this. Hell, what's another one? I am free. You're free. I am free, I am free, I am free, I am free. Hell, what's another one? I am free. I am free. I am free. Hell, what's another one? You are free. You are free. Oh, you are free. Hell, what's another one? You are free. You are free. You are free. Hell, what's another one? You are free. And I am
Sing. He picked me up, He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Thanks. We must be a great church. Remember those walls that we could see and share. And there were like reasons that we couldn't escape. But He came and He died and He rose. Those walls are all. Remember those giants we couldn't embrace. And they were like mountains that He stood in our way. But He came and He died and He rose. Those giants are dead now. Church, we're gonna sing this again. Let's declare this. Remember those walls that we could see and shake. And they were like reasons that we couldn't escape. But He came and He died and He rose. Those walls are ours. Remember those giants? Remember those giants we couldn't embrace. And they were like mountains that He stood in our way. But He came and He died and He rose. Those giants are dead now. When we sing this, we declare this. This is our God, this is who He is. He loves us. And this is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, say, King Jesus.
and you died, and you rose, those who surround me. John chapter 3, 16 to the following. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already. And this is the judgment, that the light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. When we go to church, we want to commune with Him. We want to pray. So, at this time in our worship, may I request that every one of us pray simultaneously. Because this is the essence of going to church. Being able to communicate with Him. Say to Him what we feel, what we fear, and whatever we want to request from Him. So in moments of silence, and you can open your mouths and say to the Lord why you came here today. So let's all pray. Panginoon, nakatayo sa iyong banal na harapan, sa paanan ng iyong krus, ang iyong mga anak. Minahal mo sila, minahal ka nila. Salamat sa ginagawa mo sa kanilang buhay. Salamat sa patuloy na paghubog mo sa kanila, Panginoon. At sa aming lahat, pinalaya mo kami tulad ng sinabi ng awit sa lahat ng aming kahihiyan, sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngayon kami ay magpapatuloy sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu. Papakabanalin mo kami, Panginoon. Agawin mo kaming pagpapala, at ang pagpapala mo'y mararanasan ng iba sa pamamagitan ng iyong mga anak na tinuruan, dinisiplina at hinubog, Panginoon. Salamat ng marami sa pagkakataon, sa kalayaan namin na magtipon-tipon tuwing unang araw ng linggo, Panginoon. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa araw-araw sa aming buhay. Salamat sa maliwanag na pag-asa na aming taging tinatanaw. Salamat sa iyong presensya sa lahat ng pagkakataon. Aming nilalapit ang lahat ng may kabigatan, lahat ng may mga karamdaman, lahat ng mga may suliranin ngayong umaga. Alam namin araw-araw, Panginoon, may kirong kami pangangailangan at hindi kami karapat-dapat, subalit salamat dahil ibinibigay mo sa amin ang nararapat. At higit sa lahat, inihahanda mo kami para sa mas marami pang pagpapala. Sa iyong kapurihan at kalwalatian ngayon at pakailanman, sa pangalan ni Jesus ang aming dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay? Salamat po sa inyong lahat. Bago ka maupo ay batiin mo yung iyong katabi ng isang mainit na pagbati. Okay? Kundi
mo kakilala ay kilalanin mo at tingnan natin kung ano ang gagawin ng Panginoon sa umaga na ito. So, handa na ba tayo sa ating conversation ngayong umaga? Wala pang tao. Alright. Ang gandang umaga. Good morning. So, naasahan natin, marami pang darating. Baka... So, buksan natin ang ating mga aklat, ating Bible. Kung ito man ay nasa inyong application, sa inyong mga cellphone, o kaya ito ay talagang physical Bible, ay buksan natin sa huling 3 kabanata ng ating aklat na pinag-aaralan ngayon. Na isang araw, sabi ng aking may bahay, ay wala na ba tayong pag-uusapan kundi si Pablo? Isang quarter na tayo, wala tayong pinag-uusapan kundi si Pablo. May good news ako sa inyo. Ang good news, 3 chapters na lang. Ang pag-uusapan natin si Pablo sa Acts 26 to 28. Pero pagdating ng June hanggang December, siya ipinag-uusapan natin ngayon. Diba? Pero sa June hanggang December, pakikinggan na natin siya. Yung sinasabi niya sa atin. Okay? Excited ba kayo? Kasi ang ating next na series ay tungkol sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Yung una niyang isang aklat na naroroon. Di ba? Kung kilatatandaan natin tungkol kay Pablo, practically kalahati ng New Testament ay sinulat niya. Kaya hindi natin may iwasan na talagang siya ang pag-usapan. Kasi, out of 27 books, 12 yung sigurado kanya, yung pang-13, which is the letter to the Hebrews, ay hindi pa natin siya kung siya nga talaga ang sumulat. So, he was the one used by God para i-reveal talaga yung complete story tungkol sa ating kaugnayan sa Panginoon. So, huwag tayong mapagod na makinig tungkol sa Kanya ngayon at sa Kanya sa darating namang panahon ay makinig tayo sa Kanya kung ano ang sinasabi niya. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Matatapos din si pastor. Alright? Pero hindi matatapos ang pagkasalita ng Panginoon sa atin. So, ngayong buwan ay Mayo na nga, napakabilis ng mga araw at nakakapasak pang 5 buwan na tayo ng bagong taon. Diba? Mayo. So, at ipapaalala ko sa mga anak at sa mga asawa, sa linggo ay araw ng ating mga asawa at ating mga nanay, Mother's Day. Diba? Mother's Day, second Sunday of May. So, kung meron kayong iniisip na gagawin dahil Mother's Day, ay ating pag-usapan at ipaghandaan na natin. Okay? So, at ngayong Mayo, ang ating pag-uusapan, evangelism to the ends of the earth. Parang maliit masyado yung evangelism. Ba? Pangangaral, paghahayag ng salita ng Diyos. Huwag natin kalimutan, that's the very reason kung bakit narito pa tayo ngayon. Kasi buong sanlibutan, sabi sa Matthew 28:19-20, ay kailangang makarinig ng mabuting balita. Ang tawag sa pagpapahayag ng mabuting balita ay evangelism. So, hindi ko sigurado kung tama yung sabi ko. Sa Greek ay you lang, hindi ko masyado, wag na. Okay, evangelism to the ends of the earth. So when we evangelize, we share the good news, yung mabuting balita.
At yung mabuting balita, yung inawit natin kanina, di ba? Tayo ay pinalaya ng ating Panginoon sa ating kasalanan, sa ating mga pagkaalipin, sa mga ating mga problema. Hindi mawawala yung problema, pero hindi na tayo alipin ng mga problema. That's the good news. Why? Because God loves us. Because God sent His Son, His only Son, na nagbayad sa ating mga kasalatan. So, that's what we do when we share the gospel, the good news. Sabi dito sa ating verse ngayon, sa verse 23, kung ating babasahin yung inyong Bible, chapter 26, 1 to 32 tayo, pero pipiliin lang natin ang ilang mga importanteng passages. Sa 26:23, ang sabi doon that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead, and this is the way, and in this way announce God's light to Jews and Gentiles alike. So, yung binasa ko sa John chapter 3, sabi doon, naroon ang ilaw, di ba? Sa lahat ng mga tao, sa mga Hudyo at sa mga Hentil, di ba? So, ang paraan ng Diyos para i-restore tayo, palayain sa ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ng pangangaral at pakikinig sa mabuting balita. Okay? So, I hope na sa araw na ito ay ating makikita na ang mabuting balita ay talagang mabuti. Kasi ang mabuting balita ay nagiging mabuti lang kapag tinanggap natin. Kapag tinanggap natin, nababago ang ating buhay. So yung presentation ng evangelism, ang isang objective ay change, pagbabago. Kung walang pagbabago, hindi narinig ang mabuting balita. Kung walang pagbabago, mananatili tayong walang pag-asa. So evangelism to the ends of the earth, Acts 26:28. At ngayong buwan na ito, bibigyan natin ng pansin for the whole month, apat na Sundays, yung nasa kasulat sa Acts 28:28. Acts 28:28. Okay? Nasa bandang huling chapter na yon ng Book of Acts. Sabi dito sa Acts 28:28, so I want you to know that this salvation from God has also been offered to the Gentiles, and they will accept it. Okay? That sets the tone. Kasi tayo, kuminsan ay tayo alinlangan na ibahagi ang mabuting balita. Kasi ang katatakutan natin, baka hindi tanggapin. Ang sabi ng ating verse ngayon, the Gentiles, the salvation from God has been offered to the Gentiles. Sa atin yon, yung tayo mga hindi Hudyo, at tatanggapin natin ito. They will accept it. Sino nagsasabi? Si Paul, through the power of the Holy Spirit. So alam ko, tinanggap mo na to. Di ba? Pero maraming hindi pa tumanggap, kaya hindi natatapos ang ating trabaho. Medyo mas pakipatay na lang yung isang switch dito. Dahil akala nila ay pinipicture lang sila lagi, kaya tumitingala. Alright? Pakipatay din yan. Ayan. No? O lalong lumala. Mali yung napatay. Ay. Hindi, itong round na to. Ito. Oop, nadagdagan. Nadidistract tayo, di ba? Nasaan ang switch niyan? Yung mga nasa online, pasensya na po kayo dahil may technical problem dito. Ayan, hindi pa rin. Sige. Sige, huwag niya lang tingnan, ha? Mapapansin ko kasi tingala kayo ng tingala. Alright, let's ignore that one. Okay, so, dadagdagan. Bakit lumipat sa kabila? The Holy Spirit is here. Christmas light. O nga, malapit na naman ang Pasko. 5 buwan na lang. Ang bilis ng panahon. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin, nakasusog dito sa ating Acts 28:28, paano ba natin magagawa na maging habit at higit sa lahat, maging pleasant? Yung pleasant, nakakalagod, nakakatuwa.
So ang topic natin ngayong umaga, principles that make sharing the gospel a pleasant habit. Okay? Ano yung mga patakaran o mga dahilan o pamamaraan para yung pagbabahagi ng mabuting balita ay maginasabi nating ano ba sa Tagalog ang pleasant, nakakaaliw, nakakagana, di ba? Kasi yun nga, tayo ay kalimitan, alinlangan. Kasi baka pagka may sinabi tayo tungkol sa ating pananampalataya, maging dahilan pa ng problema sa relasyon natin sa ating kapwa. Diba? Yun ang ating kinakatakot. Baka layuan ako, pag sinabi ko ito, ay baka hindi ko na siya maging friend, baka iwanan niya ako. Kaya ang ating iniisip, dapat ay huwag nating gawin yung pagbabahagi ng mabuting balita. So, mga patakaran para ang pagbabahagi ng mabuting balita ay maging kaigay-gaya o nakakatuwang ugali o nakasanayan, habit. Okay, so there are 3 principles that kukuhanin natin sa Acts chapter 26, 1-32 ngayong umaga. So, hindi ko mababasa ang buong chapter, pero I would like to request na sa inyong free time, isama natin sa reading natin, daily reading natin, itong chapter na ito. Acts 26, 1-32. Ito, nangyari pagkatapos nga doong Acts 25 na kung saan nagpasya si pangalan ito si Festus, di ba pinag-usapan natin, si Porcius Festus, after na mapakinggan niya yung sinasabi ni Paul, ang sabi niya ay, wala akong nakikitang problema sa iyo. Wala kang kasalanan against the government. Ang inyong pinag-uusapan, pinagtatalunan ay tungkol lamang sa inyong mga pananampalataya. Kaya, para magkaroon ng kapapayapaan dito sa Caesarea, ibabalik na lang kita doon sa Jerusalem kung saan naroroon yung mga tao na nagko-complain tungkol sa ginagawa mo. Alam ni Paul, maybe nakapagsabi sa kanya, yung kanyang pamangkin nga, merong mga 4 na po na napag-usapan natin, papatayin siya pag nakita siya. So, isa pa, alam din ni Paul sa pamamagitan ng Holy Spirit na hindi yun ang plano ng Diyos. Kaya ang sagot ni Pablo, hindi ako papayag na ibalik mo ako sa Jerusalem. I want to stand before the emperor. Yun ang nasa huling chapters ng verse chapter 25. Sabi dito sa verse 25, actually, sabi dito, ni Festus sa kanyang piniprepare na letter at sa kanyang explanation kay Agrippa. Sabi niya dito sa verse 26, I have nothing definite to write to my Lord about him. The Lord, sinasabi nila, is the emperor. Ayan. Kasi ganoon na talaga. Yung mga namatay noong 1st century na mga Kristiyano, napakarami nila, ang dahilan kung bakit sila ay pinatay ay sapagkat ayaw nilang tanggapin na si Caesar, o yung maraming Caesar yun actually, di ba? Yung kanilang hari ay Diyos. So pinatay sila. So sabi dito ngayon ni Festus na nagsasabi na talagang siya yung Lord nila, sabi niya kay Agrippa, sabi niya, therefore I have brought him before you all and especially before you, King Agrippa, so that after we have examined him, I have something to write. Kailangan pagpunta niya ni Paul, pagdala sa Rome, merong dalang sulat na nagpapaliwanag kung bakit kailangang harapin ng emperor si Paul. Pag titingnan natin, ito talaga ang plano ng Diyos. Kasi sa Acts chapter 9, na actually nabasa rin natin, mababasa natin sa Acts chapter 26, ang sabi ni Jesus sa kanya, nung sila'y sabihan niya sa pamagitan ni Ananias, ako ay ipapakilala mo sa lahat ng mga tao hanggang sa emperador. So makikita natin sa mga pangyayari, unti-unti yung plano ng Diyos ay natutupad. Kaya lang, para kay Paul, Apostol Pablo, napakahirap ang lahat ng pagdadaanan niya para matupad ang plano ng Diyos. Okay, so with that in mind, pakinggan natin ngayon yung sinabi ni Paul kay Agrippa.
Sa pag sinabi niya ito, meron 3 tayong principles na matututunan. Paano natin magiging madaling ipahayag ang mabuting balita at ibahagi sa mga minamahal natin, sa mga gusto nating makakilala sa Panginoon, at yung karanasan ay maging kaaya-aya o pleasant, di ba? Medyo ngayong mga araw na ito, medyo hindi kaaya-aya talaga. Ang init lagi, di ba? Kahit ano pang gawin natin sa aircon, kung minsan ay talagang napakainit pa rin. Okay? So, piniprepare lang siguro tayo para kung wala tayo kay Kristo, ay apraktisado na tayo sa init sa hell. Tama ba? So, mag-aircon na lang tayo sa heaven. Okay? So, yan ang... So, are you ready? Unang patakaran, unang principle. Number 1, prove that the gospel facts are simple, true, and reasonable. Patunayan natin sa ating binabahaginan na ang mga katotohanan tungkol sa mabuting balita o tungkol sa kaligtasan o sa Diyos ay payak, simple, totoo, at reasonable o kaya nating bigyan ng paliwanag. Reasonable. Okay? Kasi yun ang number 1 na problema natin kung minsan. Baka hindi maniwala. Baka sa kanya'y katawa-tawa lang ito. Baka isang myth, isang kwentong kutsero, di ba? Pero dito sa ginawa ni Apostol Pablo, sa pagharap niya kay King Agrippa, pinatunayan niya yung 3 bagay na yan. Ang mga katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan ay simple, totoo at kapanipaniwala o reasonable. So, ating tingnan na una. So pag binasa natin, chapter 26, 1 to 23, ito yung speech. Muli, 4 na beses nagpahayag, merong 4 na beses na si Apostol Pablo ay anong tawag doon? Nagsalita, katulad ng ginagawa ko. Una ay sa mga Jewish leaders, members ng Sanhedrin. Pangalawa ay kay Felix. Pangatlo ay kay Festus, isa ring gobernador, isang procurator, at ngayon ay sa hari na siya. So makikita natin yung maliit na kapangyarihan, which are the priests, lumawak sa isang mataas na isang gobernador o isang nanamahala ng isang probinsya ng Roma, na napalitan later on dahil alam natin hindi nagpa siya, walang judgment si Felix. Pagkatapos ngayon, si Festus ay ipapahamak pa siya, alam niya na mangyayari sa kanya, pero ang gusto pa rin niya ay gawin yung gusto niya basta lang mapayapa. Ang objective lahat ng nakinig sa kay Paul sa lahat ng 4 na pagkakataon is to preserve the self. Okay? Natandaan natin. Kalimitan sa paghahayag natin ng mabuting balita, ang ating maririnig unang response ay hindi ko naman kailangan yan, ayos naman ako. Diba? Tama naman ang ginagawa ko. Hindi naman ako makasalanan. Diba? Sabi ng mga mekaniko, sabi nila, when it ain't broke, don't fix it. Diba? Kung hindi raw sira, wag mo nang kalikutin. Sometimes it's good. Kaya lang, pagka nga walang tinatawag nating preventive maintenance, pag nasira, napakalaki ang gastos. Di ba? Yun yung gusto ko nating makita natin dito. So, lahat yung 4, kung titingnan natin, isang storya na sinabi sa iba-iba paraan. So, sa chapter 23, 1 to 9, kung babalikan natin, ang sinabi ni Paul sa mga pari, sa mga Sanhedrin, sa mga leaders ng templo, ang tawag sa kanila ay priests, scribes, and yung senado nila, yung Sanhedrin, ang sabi niya, alam nyo, dapat hindi tayo nagtatalo. Kayo, mga Ebreyo, ako rin. Yung pinananampalatayanan nyo, pinapalantapalatayanan ko rin. Diba? Yung pinaniniwalaan nyo tungkol kay Moses, pinaniniwalaan ko rin. Kaya tayo, dapat ay hindi nagtatalo. Yun ang kanyang presentation sa kanila. Kaya lang, merong isang nadagdag sa aking karanasan.
Alam niyo kung gaano ko kasikap, yung 23, 1 to 23 nang sinasabi. Ako ang pinangunguna sa inyo noong nakaraang 20 years ago, actually, parang gano'n yung katagal. Ako ang unang nagpapatay sa unang martir na Kristiyano. Maaring hindi niyo kilala, pero ang pangalan niya si Esteban. So, bakit ngayon na makilala ko yung Diyos na sinasabi sa atin ni Moses, na sinasabi sa Isaiah, chapter 28, mapapabasa natin ito, bakit ngayon ako ang piniipit nyo, samantalang nakita ko kung anong sinabi ni Moses at ng mga propeta tungkol sa Jesus na yan? Diba? So makita niya natin, kumisan yun nga, ang mga tao ay isang pinananampalataya pero magkakaiba ang perspektibo. Kaya sabi niya, gusto kong ipaliwanag nyo sa akin kung bakit ganito ang ginagawa nyo, samantalang ino-offer ko sa iyo yung inyong hinihintay na pinangako ni Moses at ng mga propeta, nakita ko at nagpakita na sa akin. Ba? Bakit kailangang gipitin ninyo ako? That's the presentation ni Paul sa mga kasama niyang mga Hebreyo. So pagdating malupit itong mga ito, alam natin, pinabubugbog siya, at kung hindi nga dumating yung gobernador, yung procurator yung commander ng army ng Romans, si Lysias, patay na sana siya, parang si Esteban. Pero at the right time, at the right place, dumating si Lysias at ang kanyang mga sundalo, nakaligtas si Paul. So nabalitaan ito ni Felix. So pinresent ni Lysias si Paul kay Felix. Anong presentation ni Felix kay Felix? Kasi ang charge sa kanya, siya nag-lead ng rebellion against the Roman government, against the Roman rule. Inuulit ko, sabi ko Sunday, paano mangyayari yun? Sabi niya kay Felix, isang linggo lang ako dyan sa Jerusalem. Hindi ko nga na-meet. Ang na-meet ko lang dyan sa mga apostol ay si James. Hindi ko rin na-meet yung mga nakaharap sa akin ngayon. Paano sasabihin na ako'y nag-uorganisa ng isang movement against the Roman government? Meron ba dito makapagpapatotoo? Dahil walang makapagpatotoo, sabi sa Acts chapter 24, 10 to 21, nakita ni Felix na wala talagang kaso, kaya tumahimik na lang siya. Sa lahat, ito yung isang nangyari. Maraming beses, kinausap ni Paul si Felix, kasama ang kanyang asawa na si Drusilla, pero sa lahat ng mga yon, ang sagot niya ay, gusto ko pa I need more information. Okay? So, presentation, simple, true, and reasonable. Pagdating kay Christus, ganun din, simple, true, and reasonable. Kaya ngayon dito, sabi niya kay King Agrippa, magkakaiba ni Agrippa at nitong mga procurator, si Agrippa ay half-Jew. Si Agrippa ay tinuruan sa lahat ng mga katuruan ng mga Hudyo. Kanyang ninuno ay Edomites, si Edomian, yung 4 na Herodes. 4 yun, napag-usapan na natin last Sunday. Kaya nga, ang presentation niya dito sa Acts chapter 26, verse 2 to the following, ay parang ibinost ni Paul ang kanyang, si Agrippa sa kanyang pride. Sabi niya, napakapalad ko. Sabi niya, I consider myself fortunate that it is before you, King Agrippa, I am going to make my defense today against all the accusations of the Jews. Sabi niya, napakapalad ko, kahit ako'y nakakulong ngayon, dahil sa pagkakataon ito, makakausap kita, King Agrippa. Diba? Kumisan ganun, di ba? Ang ating mga matataas na opisyales sa pamahalaan, hindi nakakausap, liban na lamang na tayo ay magkaroon ng kaso. Di ba? Yung mga judges na may karapatan na magtakda ng ating kinabukasan, ay nahaharap lang natin kapag tayo ay binigyan ng kinakusahan ng krimen. Okay, naging witness tayo sa isang tinatawag nating
hindi nararapat na pangyayari. At naalala ko, it is not a pleasant experience. Naalala ko noong ako ay mga 1990s ito, I foolishly agreed to be a witness sa isang court hearing tungkol sa Department of Labor. Ang galing noong lawyer, wala na akong nagawa. Kahit anong alam kong tama ang sinasabi ko, pagkatapos naming mag-usap sa harap ng judge, nawala na lahat yung paniniwala ko na marunong pala ako mag-explain. So ito yung kalagayan ni Paul. Biased. Saka isa pa, yung nga, harap niya, isang hari. Ganda-ganda ng damit, ang ganda-ganda ng asawa. Siya ay isang lalaki, sabi sa description tungkol sa kanya, siya ay isang lalaking maliit, sakang, yung kilay ay magkadugtong, ang ilong ay parang kay Pinocchio, okay? Halos wala ng buhok. Alright? Yun ang description ng mga artist tungkol sa pagka-describe sa kanya. Nakikita niya sa kanyang harapan ay mga taong bihis na bihis, siya ay damit ng preso ang suot. So makita natin yung pagkakumpara ng dalawang magkaharap. So, pero ang attitude ni Paul, sabi niya, napakapalad ko dahil sa kahit na ganito ang kalagayan ko, ay hinarap mo ako. Pero sabi niya sa verse 3, especially because you are familiar with all the customs and controversies of the Jews, therefore I beg you to listen to me patiently. So ito ang isang gusto kong tandaan natin, na kung minsan ay error natin sa pag-present ng gospel. Kung minsan ang ating pagiging pamamaraan is to prove that we are right and they are wrong. To prove that we know and they do not. Diba? Kaya naiinis sa atin kung minsan. Diba? Kasi ang ating presentation, ang ating dating tayo makikipagtalo sa kanila, sasabihin natin, tama kami, mali kayo, kaya kailangan magbago kayo ng isip, sumama kayo sa amin. That's not how Jesus presented Himself. Kahit si Jesus, di ba? Ang pinipresent niya yung katotohanan na ito ang sinabi ni Moses at ito ang paraan para masunod natin yon. So there is what we call building rapport, building relationships. Yun ang pamamaraan, number one na principle. Di natin kailangan na sabihin tama o mali ikaw. The Holy Spirit, role ng Holy Spirit yon. Tingnan natin kung ano yung totoo. Kaya sabi niya kay Agripa, alam mo ang sinasabi ko, nagkakasundo tayo, alam mo ang Moses, alam mo kilala ang mga propeta, at merong sinabi nga na ipanganganak, at ang gusto ko lang makilala mo, na-meet ko na siya. Pag binasa natin yung bandang huli, ito sabi, ito mga sinabi niya sa verse 9, I was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth. Kaya lang, sabi dito sa verse 12, jump kayo sa ating pagbabasa. Sa verse 12, sabi niya, in this connection, I journeyed to Damascus with authority and commission to the chief priests. At midday, O king, I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun that shone around me, and who journeyed with me. And when he had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew language, why, Saul, are you persecuting me? Saul, Saul, why are you persecuting me? So dahil sa tindi ng ginagawa ni Paul at lawak ng kanyang influensya, that's how I see it, ang Panginoon, Jesus mismo ang direktang nakipag-usap sa kanya. Okay? So napakapalad niya. Si Paul, ang kapalaran niya, nakaharap niya yung hari. Si Agripa. At the same time, napakapalad din niya dahil nakaharap niya yung hari ng mga hari. Amen? Sinong gusto niyong makilala niyo? Makaharap niyo si Jesus face to face. Taas ang kamay.
Ibig mo sabihin, gusto mo na mamatay? Ano? Hindi, just kidding. You can meet Jesus through this book. Amen? Tama ba ako, mga kapatid? You don't have to die because He has prepared something for us. So, yun ang ulang principle. We look for common beliefs and build that common belief until we arrive at the same conclusion. Okay? So, nag-share ka ba ng gospel? Sino nag-share ng gospel? Taas ang kamay. Taas yung talagang hindi nahihiya. Dito meron, dito wala. Okay? So, ang unang principle, para hindi ka mapahiya, hindi ka mahirapan, build on what is common with Him and with you. Ang pagkakaiba lang naman kasi, di ba? Lahat ng mga Pilipino naniniwala kay Jesus. Lahat ng Pilipino naniniwala sa Diyos. Ang differences lang ng minsan, mayroong nagdadagdag ng pamamaraan para maligtas. And we know, salvation is a gift, isang regalo. So if we concentrate on presenting the gospel as something that is offered for free, wala tayong dapat pagtalunan. Kailangan lang makilala nila si Jesus. Kung nakilala ni Jesus si Paul for who he is, ang mga si Agrippa at yung iba pa, hindi pa niya kilala, kaya pinapakilala ni Paul. So number 1 yun. Number 2, na principle na gusto kong makita natin dito, huwag kayong maghihiwalay nang wala kang invitation sa kanya to make a decision. So sabi dito, invite the listener to make a decision after a clear presentation. So bigyan mo siya ng pagkakataon na yung narinig niya ay magkaroon ng paraan para mabago ang kanyang pananaw, para mabago ang kanyang alam, madagdagan ang kanyang alam, at higit sa lahat, magkaroon siya ng pagkakataon na isuko ang buhay niya sa Panginoon. That's principle number 2. Diba? So, katulad dito sa gawa ni Paul, pagbabasahin natin yung 24 to 29, na ipresenta niya lahat ang nangyari sa kanyang buhay, kung papaano siya ay binago ng Panginoon, kung papaano siya ay nahihirapan at nagkaroon ng maraming mga bagay na sabi natin hindi niya nais pero handa naman siyang tanggapin. Kasi dapat yan ang attitude din natin. Kung tayo sumusunod sa Panginoon, bidalhin niya tayo sa mga bagay na hindi natin nais. Pero kung tayo talagang sumusunod sa Kanya, yung mga bagay na yon ay ating hindi magiging dahilan para tayo hindi sumunod sa Kanya. So sabi sa 24 to 29, basahin natin. Wala tayo pa rin ko, no? Yung paraan pa i-display ang verses, wala pa tayo na-download, tama ba? Meron na ba? Sandali lang daw. Meron ng app, wala pa. Mainit na, no? Hindi na. Baka akala nila kung ano yan. May dalang granada lagi ang misis ko no, sa Tarlac kami. Bago ko ba kalimutan nga pala, muli gusto kong pasalamatan at i-congratulate ang ating YG group sa napakatagumpay na camp. It is really very, very warm. Very warm. As warm as the weather. But we were able to go around it. Ang mga meetings ay ginawa natin sa loob ng air-conditioned rooms. At many good things happen. Okay, so 24 to 29, pwede na natin makita, hindi pa rin. Wala ba? Kasi ganito. Sabi dito, pag noong walang masabi si Festus at saka si Agrippa tungkol sa kinuwento at inihayag ni Paul, ni Apostol Pablo, ito ang sabi ni Festus, di ba? Sa halip na makinig, ang sabi niya, verse 24, and as he was saying these things in his defense,
Festus said with a loud voice, Paul, you are out of your mind. Your great learning is driving you out of your mind. Sabi niya, Pablo, sabi niya, hindi mo naintindihan. Ikaw ay nababaliw. May mental health problem ka. Yun ang ating term ngayon, di ba? Lahat ng medyo naguguluhan, may mental health problem. Ito rin ang narinig ni Apostol Pablo. Pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang karanasan. Tandaan natin, it is true. Dahil ito'y karanasan niya. Hindi niya ito narinig sa iba. At ito'y paulit-ulit na sinabi niya. It's consistent. So, it is factual. It is reasonable. So, sabi diyan, at this point, Festus interrupted Paul's defense. You are out of your mind, Paul. He shouted. Sabi ni Paul, 25, hindi ako baliw, sabi ni Apostol Pablo. Most excellent Festus. Kahit sinasabi niyang baliw, ginalang pa rin niya si Festus. Sabi niya, Paul replied, what I am saying is true and reasonable. Yung principle 1, di ba? What is true and what is reasonable. Bakit reasonable? Kasi gusto ng Diyos na mangyari ang kanyang kalooban, kaya siya mismo nagpakita kay Paul sa pamamagitan ng vision. Bakit true? Kasi nakita, narinig, sabi dito, naririnig ng aking mga kasama na may kausap ako pero hindi nila nakikita. So this is true. Mayroong witnesses. Yung mga lahat ng sinasabi noong mga nag-uusig kay Paul, wala silang maipresent na witness. Walang magsabi na totoo yan. Pero dito, nanindigan si Paul, kung gusto niyong magtanong, tanongin niyo yung aking mga kasama, narinig nila kung ano ang nangyari. Nakita nila kung ano ang nangyari. So makita natin dito, inahamon na ni Paul si Agrippa at si Festus na magbago ng kanyang isip. Pag binasa natin yung next verses, ano na ba nabasa natin? 26. Ulit at ulit. Dito, the 26, the king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice. Ibig sabihin, nakita niya ito, alam niya ito, because it was not done in a corner. Ito hindi ginawa sa isang lihim na lugar. Nangyari ito sa gitna ng maraming mga tao. Okay? So, anong ibig kong sabihin? Ano makikita natin dito? Pag nakikita nila na tayo rin ay nababago sa pamamagitan ng ating pananampalataya, yung ating habits ay nag-iiba. Meron nagpapatotoo na doon ay ganito ka, ngayon ay ganito ka na. That, what you call, yung ating patotoo ay lalong nagkakaroon ng ebidensya. Evidence. Ano ang evidence? Change life, change priorities. Amen? Di ba makakakilala nyo, nagsabi na sa inyo, ang laki na ng pinagbago mo. Sa akin, meron na. Sabi nila sa akin, dati ang payat-payat mo. Nalulungkot ako pag kailangan sinasabi sa akin. Ba't mo sinisimbat? Titingnan niyo ako ng masama. Alright. Si Darwin, magkasama na kami sa TUP, ganyan na yan. Pero mabait na siya ngayon. Very generous pa yan. Mamaya, papakain yan eh. Ano? Right? So, kailangang may makita na ebidensya at ang evidence, yung buhay mo. Di ba? Kaya sabi ni Festus dito, ni Felix, na-coroner siya. Verse 28, sabi dito, nasa na ba yan? Then King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. Wala na siyang masasabi dahil sinabi ni Paul. Na-coroner na si Agrippa. Diba? Sabi niya, naniniwala ako sa prophets, naniniwala ka rin, di ba? Okay? Ano pa, sabi mo, alam niya bistado siya. Sabi niya, then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?
Sa maikling sandali, sa kaprasang presentation gusto mo ba na maging Kristiyano ako? It is important. Kasi bukas nga, hindi mo alam kung magkikita pa tayo, di ba? So your decision today can define your future. Tama ba? Mali? Tama, di ba? Yung pasya mo ngayon, hindi mo nga alam kung ano mangyayari sa bukas, kaya importanteng magpasya ka. So, yung ating makakausap, importante rin na invite natin. That they accept they are sinners, that they accept Jesus is Lord and Savior, and then, kalayaan sa kasalanan ang resulta noon. Amen? So, huwag nating iiwanan na bitin. Kailangang makita nila that the time is now. Sabi sa 2 Corinthians 6, to the day is a day of salvation. Ngayon ay araw ng kaligtasan. So, makita natin, Apostle Paul pressed Agrippa to affirm in public what he believed privately concerning the prophets. If the king affirmed the Old Testament prophets as scripture, he would have aligned himself with the Pharisees. While this is aristocratic priests were mostly ito yun yan. Para rin hinati ni Paul yung grupo. Ganun kumisan, di ba yung tactics sa what you call sa debate. Okay, but we are not about the debate. Okay? So makita natin dito sa bandang huli, it's no longer Paul who was in trial. Nabaligtad. Ang tinitingnan nila ngayon, ang dililitis ay ang hari na. Galing ni Paul, ano? Kasi sinabi niya, di ba? Alam mo to lahat, kaya lang ano ba ang gagawin mo? But that's not our objective. Ang gusto natin ma-emphasize lang yung urgency na tayo ay magpasya para sa Panginoon. So, tingnan natin. Pangatlong principle, dito tayo matatapos. Okay? Believe that God will convict the person after you share the gospel. Maniwala ka. Maaring hindi ngayon, maaring sa mga sunod na pagkakataon, but we must believe that we have done what we need to do kasi alam natin, 3 partido ang involved sa conversion. Diba? Tayo, yung ating binahaginan at higit sa lahat, ang Holy Spirit. Kaya hindi tayo dapat ma-dissatisfy sa ginawa natin. So katulad ni Paul, sabi dito sa verse 20, 30-32, ang response ng king, sabi dito, then the king rose and the governor and Bernice and those who were sitting with them. When they had withdrawn, they said to one another, this man is doing nothing to deserve death or imprisonment. Same conclusion. And Agrippa said to Festus, this man could have been set free if he had not appealed to Caesar. So sabi ang ginawa lang pa siya ni King Agrippa is not about himself. It's still about Paul. Kaya kung minsan huwag tayong malulungkot na pagkatapos nating ibalita ang mabuting balita, ang tinitingnan ng iba ay yung iba. Di ba katulad din yung mga nag-a-attend ng seminar, ng mga training. Tapos agandahan siya. Hindi ko makalimutan na ang response lagi ng napakarami. Pagka hindi niya kasama yung pastor, sana narito si pastor, narinig sana niya to. O kaya ay nagseseminar tungkol sa relationship ng mag-asawa. Sana narito ang misis ko para naraman niya na ganito dapat. Ba? Tama ba yun? Di ba kalimitan gano'n na naririnig natin? But ang totoo, sinasabi ito sa'yo, hindi doon sa taong wala dito. But sometimes we have to accept that.
Meron pa nga dito sasabihin, naku, pinaririgan di Pastor si Juan. Yung mga chismosa ba? Si Juan yung sinasabi ni Pastor. Hindi nakikinig. Si Juan. Si Juan. Tama ba ako? But the message is for us. It's not for somebody. It is the Lord who is talking to you. Tandaan natin yon. It's not about that person. Kahit ganun ang tingin natin, but the Lord is speaking to you today. Amen? And then, sabi nga dito, we cannot always expect positive response to our sharing of the gospel. But since we have planted the seed, God will use people to make it grow, and God will provide the increase. Sabi sa 1 Corinthians 3:6, I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. Ulitin ko, 1 Corinthians 3:6, I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. So, ang ating attitude dapat, para meron tayong pleasant experience sa sharing ng gospel, tayo ay nagtanim. May mga kasama tayo magpapatotoo na totoo ang ating itinanim, pero ang Diyos ang magpapabunga noon. Amen? Diba parang liberating? Diba? Sarap. Evangelism to the end of the world. Hindi tayo mapapagod because yung ginagawa natin yung ating bahagi. Yung bahagi ng taong binabahagi na natin, sagot niya yon. At higit sa lahat, we can always believe that God will nurture the seed that we have planted. Alam din natin na iba-iba ang uri ng lupa na tinataniman, di ba? Si Jesus mismo ang parable, di ba? Parable na good soil. Merong mabato, merong madawag, merong matigas. But God can make any kind of soil good. He loves us so much, He will clean, take away the rocks, drive away the birds. Diba? Yun ang una, diba? Hinain ng mga ibon yung binhi. Yung iba ay nasa tabi ng bato, kayang alisin ng Diyos yung bato. Yung iba ay madawag, kayang alisin ng Diyos yung dawag. If we believe, then there will be joy in sharing the gospel. Tatlong principles ulitin natin. Number 1, the facts of the gospel are simple, true, and reasonable. Pangalawa, invite them to make a decision. And number 3, believe that God will convict after we shared the gospel. Good the person. So, in closing, gusto kong matandaan natin itong dalawang mga bagay na ito tungkol sa mabuting balita. Number 1, the limits of the gospel. Number 1, hearing the truth does not automatically bring internal changes. Tandaan natin, walang external change kung walang internal change. Pag walang nabago sa kalooban, hindi magbabago ang ugali, ang nakikita natin sa kanila. Only God can bring internal changes. Diba? But God will experience us, the Lord, they will experience the Lord through us. But the conviction, the internal change that will happen is a work of God. So, hearing the truth does not automatically bring internal changes. Some will delay the response. They will wait for the right time. Sometimes that never comes. At kahit na nga, they come to church, they read the Bible, etc., but unless they accept that Jesus is the only way, they will die in their sins. At yun ang nakakalungkot. When they die in their sins, they will be eternally separated from God. So number 2, responding to Christ does not instantly remove external change. Ano yung mga external change? Yung mga problema sa ating buhay. Becoming a child of God does not exempt anyone from the troubles of this broken world. Kaya wag nating sabihin na pagka tinanggap mo si Kristo, ayos na lahat ang buhay mo. No, hindi totoo yun. Mababago lang yung attitude, pero yung
wala kang kakanin, wala kang trabaho, magugutom ka, mainit kahit may aircon at kung ano-ano pa, you'll still experience it. But life is not normal without those challenges. Di ba? Ang normal na buhay may problema. Pag wala kang problema, ano ibig sa ibang kumita? Kayong may sabi hindi ako. Di ba? Sabi ni Sister Melanie, kag wala kang problema, abnormal ka. That's true. That does not change the world. Bahit magbago ka sa Panginoon at tumiyala sa Panginoon. Pagkakaroon ka ng problema, magugutom ka. But alam mo, meron kang laging pag-asa. That better days are coming. That today may not be the best day in my life, but tomorrow will come, and that will be the best day in my life. In His presence. Definition natin, what is heaven? Tanungin mo ang katabi mo, ano ba yung langit? Okay? Inunahan ako ng misis ko. Heaven is where God is. Kaya kahit na ikaw nasa impyerno, ang pakiramdam mo dahil sa init, pag alam mong narito ang Diyos, this is heaven. Diba? Diba? So, dahil narito kayo lahat, nakatingin kayo sa akin, parang masaya kayo, this is heaven. Hindi ko alam kung tinagtatawanan niyo ako, basta nakangiti rin ako. Amen? This is heaven. This is the reality. So, huwag tayong maniwala na lahat ng problema mo ay masosolve. Ang magbabago lang, alam mo na kung paano masosolve ang problema. It's through the power of God, your submission to Him, your obedience to Him. So, nawa ay, hindi ko alam kung nai-inspire kayo or whatever, but I believe the Holy Spirit will inspire us. It will complete. So, conclusion, sharing the gospel is pleasant when we live by what we believe. Yan ang take-away natin din this week. Masarap magbahagi ng mabuting balita pag ito ay sa buhay natin. Yung pinaniniwalaan natin ay sinasabuhay natin. Okay? Kasi ang totoo, yung nga, one of the most difficult tasks is to present something that you only understand, that ikaw ang nakakaintindi. Tulad na isang limbawa, yung mga bata, di ba? Kumisan, ang pinakahirap na gagawin mo ay humingi ka ng dagdag na allowance, di ba? Pero ngayon, iba na di ba? Nagdi-demand na. I am entitled to this allowance. Di ba? Yan ang nangyayari kumisan. Pagka hindi, i-report kita sa bantay bata. Ano ba? Baligtad na ang mundo. Or else, di ba? Hindi yun ang nararapat. Pangalawa, yun nga, pagka ikaw ay isang mahirap na gawin, kumisan, seeking forgiveness from a person that suffered because of your mistakes. Diba? At pangatlo, pinakamahirap kumisan, lalo na sa mga opisina, yung nga, explaining to your superiors what happened, kung bakit hindi nangyari yung dapat mangyari. Diba? And it's the same way sa presentation ng gospel. But if we know by experience and we live what we believe, it becomes easy. Sharing the gospel becomes easy. Mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pedro sa kanya sulat, maging handa kayo. Lagi na sumagot kung bakit meron kayong pag-asa. So ngayong araw na ito, ang reflection natin, how would you answer a friend who asks, why do you have hope in Jesus?
bakit ka mayroong pag-asa kay Jesus? So, present it reasonably, the truth, invite Him, and eventually ask the Lord to bless the experience. So, tayo po itumayong lahat. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po na ginawa niyong simple ang aming pamamaraan upang ipakilala kayo sa mga tao. Hindi lamang yung nabasa namin sa banal na kasulatan ang magagamit namin para kilalanin kayo ng aming mga kaibigan, mga kamag-anak bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Ang tunay na nagpapatunay sa kanila na ang pinaniniwalaan namin ay totoo ay yung pagbabagong ginagawa mo sa aming buhay. Hindi lang yung biyaya na aming natatanggap, kundi yung tugon sa iba-ibang problema na pinakaharap namin. Salamat kahit kami ay nagkakaroon ng problema sa kalusugan, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga kaugnayan sa aming kapwa. Alam namin, Panginoon, yun ay pansamantala lamang na mayroong solusyon na galing sa inyo. At habang dumadami ang aming karanasan tungkol sa kabutihan mo, naway magamit yun, Panginoon, para mamulat ang mga mata ng mga taong wala pa sa iyo na totoo kayo. Na talagang mahal mo sila, na kayo'y minahal nyo kami, kaya kami binabago ninyo unti-unti hanggang maging katulad ninyo kami, katulad ng iyong anak na si Jesus. So aking dalangin, Panginoon, maging isang masayang karanasan at masayang habit ang pagpapatotoo namin sa iba tungkol sa iyo, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, at sa iyong gagawin sa aming buhay. Salamat po ng maraming sa gagawin ninyo. Ilagay mo sa aming likuran ang mga alalahanin, Panginoon. Ilagay mo sa aming harapan ang mabuting pag-asa at pangako mo na matutupad ang mga iniwanan at pinagtagubilin mo sa amin. Kung hindi man kami, Panginoon, gagamit kayo ng mga tao, magdadala ng mabuting balita. Balit sana, Panginoon, isaman nyo kami. Dagdagan nyo ang aming patotoo, ang aming mga karanasan para patunayan na ang kaligtasan sa iyong lamang na anak na si Jesus. Pagpalain niyo po kami. Salamat po sa inyong gagawin. Sa pangalan na Jesus, itong aming dalangin. Amen. Pagpalain. Come on, give God a shout of